Yo, kakauwi ko lang, galing tayo sa labas, kumain tayo sa labas kanina. Today is May 25. May 25 ngayon and supposed to be dapat pang 8 video ko na to. Pero behind ako ng dalawang video. Pero etong video ko na to, i-edit ko to mamaya. Tapos, i-upload ko na rin. Meron akong mini mission ngayon na aralin sa mga ano dyan, SQL, malamang ano kayo dyan, familiar kayo dyan. Inaaral natin yung SQL dito sa YouTube lang. Install pa lang ako ngayon ng SQL at SQL yan. So, sa mga nagtatanong pala ng SQL, ano siya, parang programming, ano siya, database management system. So, dito sa, ano na to, dito sa SQL na to, makakagawa ka dito ng mga database, ginagamit siya sa business, di ba? Ang ginagawa lang dito, kailangan aralin mo lang yung mga coding, ganun. So, after ko tong i-install, ano natin siya, i-testing natin siya, may mga uploaded siya sa internet na libre lang, pwede mong sundan. Diba, aaralin natin tong SQL na to for like 2 months, 3 months. Aral tayo kahit mga 2 oras, 3 oras sa isang araw. Tapos, saka tayo mag-i-edit. Isa side by side natin siya. So, ito muna yung imi-mission natin ngayon. Para kahit pa paano, productive yung ano natin. Medyo may background na tayo dito sa SQL. Yan, medyo, yan, naka-complicated yung SQL na yan. No? Yan ang mga codings or yung mga queries na ginagawa mo. Yan, drop database if exists. Yan, create database. Ibig sabihin nito, parang inaano mo lang siya, inuulit mo. Kaya drop database kasi ayaw mo mag-ulit. So, pagalingan lang, paramihan lang ng alam na code yan or mga queries. Kumbaga, parang ito, ang pagpo-program basically, parang inuutusan mo yung computer na gawin itong isang bagay na to. Pero syempre, nakalimit lang din yung iuutos mo sa kanya niyang gawin, di ba? Parang Excel, di ba? If-formula mo yun, na parang inuutusan mo siya na i-plus to, i-minus to, i-times to, 'di ba? I-run tong ganito, binary tong si ganyan, 'di ba? Ganun din. Pero itong SQL medyo complicated lang siya, 'di ba? Dahil mga commands to eh. So 'yun ang aralin natin ngayon at sana, 'di ba, makuha natin siya ngayon. Yung mga basic alam mo nito kasi gumawa ko nito sa school eh, 'di ba? Insert values, create table, mga ganyan-ganyan. So umpisahan natin to. Gawin natin for like siguro 2 to 3 hours. Tapos saka tayo i-edit natin tong video na to. SQL. So yun ang mission natin ngayon ha. Ito yung first day na aralin natin tong SQL. So, ganun lang. Palipat-lipat lang tayo sa sa YouTube. Ganun. YouTube lang. Tapos balik na sa SQL, ganun. After natin to mag-aral, ikikwento ko sa inyo yung, di ba, ayaw nga pala, dapat pala i-upload ko rin yung kagabi, yung tumakbo ko kagabi. So, upload din natin yan. May isa pala. Tapos, bukas na to, itong video na to, bukas na natin siya i-upload. Bale, May 26 na natin siya i-upload. Ikikwento ko mamaya kung anong dahilan, ano ang nangyayari kung bakit ako tumigil sa pag-USC, diba? So, ikuwento natin yun. So, ito muna i-prioritize natin. So let's come right up here to the left-hand side, and we're going to create a new tab, and I'm going to zoom in. Yo, di nyo makita, no? Uy, tapos natin ito i-shoot. Tayo, chill. Yeah. Tayo,
Papahangin lang tayo rito. Chill lang. Ayun ang kwarto ko. Yun yung kwarto ko. Yung may ilaw na yun. Tayo mag-chill dahil may ilaw dito ngayon. Pahangin lang tayo ngayon dito. Yan. So, dala ko yung charger. Kakatapos ko lang aralin yung SQL. Mga basics. Ngayon, mag-edit na ako after natin ito i-shoot. May 25, so supposed to be 8 videos na dapat yung na-upload ko, but unfortunately behind ako ng 2. But yeah, so good. Bawi na lang tayo, di ba? Tapos meron pa akong 2 short format. Meron akong 2 short format na i-edit. So after kung i-edit itong yung video na sinut ko kahapon, which is i-upload ko mamaya, isang short format, gagawa tayo isa pa. So yeah. So bakit nga ba tayo nandito at nagpapahangin, di ba? Parang nabanggit ko dun sa video ko kanina na kagabi yung before ako tumakbo. Bakit ako huminto sa pag-yosi? Di ba? Dito chill lang yung spot ko ngayon dito. Yan, di ba? Nandito ako ngayon sa garden, mahangin, malamig, sarap sa pakiramdam, di ba? Nakaubad pa tayo, talaga naman, di ba? Makikita niyo ako nagbo-vlog. Di ako muna tumakbo ngayon kasi pahinga muna bukas sana makapag-content tayo short format tsaka long format. Simulan na natin sa Monday ulit. So yeah, kwento natin kung bakit tayo, ano ang reason, ano ang nangyari, bakit ako nag-stop mag-yosi. Yo, again, kagaya ng sinabi ko sa video ko, kung mapapanood to ng nanay ko, malamang yari ako. Parang sinabi ko kay mami, ma, sabi ko, nag-yosi ako. Sa katunayan, ang talagang inano ko nun, lomboy. Sino ba nakakalam sa inyo ng lomboy? Lomboy, yun, purong tabako siya. Tapos nakabalot siya sa dahon ng duhat. Yo, alam ng mga naninigarilyo yan. Yung unang tama sa'yo ng nicotine, lalong-lalo na yung malakas, nakakahilo ang nicotine. So yun ang una kong ginamit, yun ang una kong sinubukan. Lomboy nga. Para siyang cigar. Well, bili ako ng lomboy para mga 20 pieces ata, 100. Inubos ko yun mga 2 months. 2 months kong inubos yun. Pero hindi ako araw-araw. Kunyari, maninigarilyo ko ngayon. Susunod, 1 week. 1 week yung interval niya bago ulit ako Kasi parang ayoko parang nung unang pakiramdam ko pa sa kanya, nahihiya pa ako parang ayokong ipakita sa mga tao na nagaganon ako kasi parang nandun yung shame Parang nahihiya ka na may bisyo ka, naninigarilyo ka, ganun. Tapos, parang, ang sunod kong sinubukan naman, vape. Matagal na po ako nag-vape. Bukan ko yan, yung mga tube type, box type, yung mga full mech, yung Aegis na may mga tangke, ganyan, mga Vupu. Tapos yung tinigil ko siya kasi sabi ko parang ayokong malaman ng mga kapamilya ko na nagkaganon ako kasi syempre baka pagalitan ako nung bata pa ako nun, minor de edad pa ako nun, siguro mga 16, 17 lang ako nun. Nauso na yung days po, lumabas na yung mga Geek Bar, yung mga Black Elite, yung yung mga Chillax, mga Rel X. Sabi ko, testing ko nga tong pag-vape. Hindi ko alam sa sarili ko na kumbaga nagaano na pala ako sa stress nun, kumbaga nilalabanan ko na yung stress nun. Ngayon nga lang talaga yung outlet ko or yung means ko mali kasi gumagamit ako ng ng something na nakaka-harm sa health mo para ma-alleviate mo or ma-overcome mo yung stress. Pero sa totoo lang, weak siya yung mga ganung gawain. Yung kumbaga para malabanan mo yung stress na nararanasan mo, para ma-overcome mo siya, kailangan mong gumamit ng substance, 'di ba? To be honest, weak siya. So, hindi ko rin matagal na binabaran yung pag-vape. So, yun. Parang kaya ako naka-vape. Parang nagtatanong-tanong ako sa tropa, ano ba masarap na vape? Ganun, na dispo, ganyan. Yung mura lang, ganun. Yan. Unang ang tanong nila bakit pre magbebenta ka? Kasi kilala ako dun na nagbebenta-benta di ba? Yun ang tol, ako pang sarili lang, pang PSG ko lang ako, ganyan. Sabi ko, sige tol, eto bilhin mo. Yung isang tropa, nirecommend niya sa akin, yung Black Elite 12K Pops, 450 pesos. Yung pinaka-pad niya. Nagkataon meron siyang extrang baterya, binigay niya sa akin yung extrang baterya kasi may baterya yon, tapos yung parang pinaka-device niya ipagko-connect mo yun. Bili
bili ako ng dispo. Sabi ko, eto na kako, puta, mapapa-vape na naman ako kako, di ba? Pero yun nga lang, unknowingly, talagang yun na pala talaga, yun na pala yung parang outlet ko para makapag-cope up sa stress ko nung mga panahon na yun. So, yun nga, unfortunately, ganun yung naging means ko, which is masama. Wag niyo pong gagayahin yun. Maraming ways dyan, maraming paraan para makapag-cope up kayo sa stress, mga healthy ways para makapag-cope up kayo sa stress. So, yun nga, dispo ko. Nung una, nababaduyan pa ako kasi sanay nga ako sa Lomboy, 'di ba? Na mainit sa bibig, medyo makati sa lalamunan, 'di ba? Yung kumbaga talagang tobacco taste, 'di ba? Tobacco flavor, doon ako sanay eh. Tapos pag try ko naman ng dispo naman, malamig siya, ma-mentol siya. So very minimal lang yung tobacco na nalalasahan mo dahil na-overwhelm ka nga ng lasa ng ng mentol eh, 'di ba? Masyadong mentholated yung flavor niya kasi mixed gems ata yung flavor nun na hinahanap-hanap na naman ng sistema mo yung nicotine pag galing sa Lomboy, napadispo ka, 'di ba? Doon ako nag-umpisang manigarilyo talaga. Ang una kong biniling sigarilyo, Marlboro Lights. Kung anong pinagkaiba niyan, 'di ba? Inumpisahan ko na sa pag-dispo pag-vape, 'di ba? Testing ko nga to. So yun, dispo habang nagiinom ka, didispo ka, 'di ba? Syempre, yung pait ng alak, ganun. Tapos ang sarap na sundutan ng dispo, talagang panalo talaga, masarap. Kasi hindi ako sa bahay. Hindi ako naninigarilyo sa bahay. Lumalabas ako, naglalakad ako diyan. Ganun din ang ginagawa ko sa Lomboy dati. Nagdadala lang ako ng disposable na baso, may lamang tubig yun, tapos naglalakad ako dito, dala ko yung lomboy lang ako dito habang naglalakad, tapos hits ka dyan, inom ng tubig, ang sarap si peace, parang relax ako ngayon Marlboro Lights, parang lomboy lang din pala, parang lomboy lang siya. Di naubos ko. Mabilis ko naubos kasi ang Marlboro Lights, Winston Lights, may iksi lang yan eh. Hindi tulad ng mga Mighty Fortune, mahaba yan eh. Mabilis ko naubos. Parang Lomboy lang din pala. Walang pinagkaiba. Lomboy lang. Kaso nga lang sa Lomboy kasi, manipis kasi yung Lomboy. Manipis siya. Ngayon, pag humangin ng konti, mabilis mamatay yung baga. So, sindi ka ng sindi pagdating sa Lomboy. Sa Yossi naman, pag nasindihan mo ng pantay, dire-diretso sunog nun. Sundan yung mga bumili na ako ng kalahating kaha. Ang tatandaan ko noon, ang binili ko yung kalahating kaha na yun sa convenience store dito sa Alabang Hills. So, sa mga nakakaalam dyan sa inyo, diba? Winston Lights, 10 piraso. Ubus ko yung kalahating kaha. Tapos, medyo nasasanay ka na. Parang halos araw-araw na rin ako naninigarilyo nun. Isang stick, isang araw, diba? Bago matulog, mga alas 10 ganyan. Diba? Ang napansin ko lang sa Yossi, compared sa Lomboy, malakas kumapit yung amoy ng Yossi sa kamay. Kaha nun 10 piraso, mga ko naubos. 3 weeks, mga 3 weeks ko naubos. Tapos ito na ang pinakamagandang kwento sa lahat. Naubos na yung Yossi ko. Parang isang araw, galing akong school. Tapos napagtripan ko maglakad. Naglakad lang ako galing mula school pa uwi sa bahay. Dumaan ako ng grocery. Sabi ko, bili muna ako Yossi ko. Winston Lights, bili ka. Kinagabihan, binawasan ko na isa. Yossi ako isa. Bags. Okay to parang unti-unti na ako na sa Yossi, nasasanay na yung sistema ko sa Yossi, hindi na ako nauubo, hindi na ako nahihilo, medyo pampatulog ko na rin siya, ganyan. Ito na, Yossi ako isang beses. Kinabukasan, ito na. Merong activity sa school. Sabi, nag-announce yung teacher ko sa isa kong subject diyan sa school na attend this type of event. Natatanda ko yung event na yun, debate siya, and you'll get corresponding incentives. Pag nag-announce na ng ganun, lalong-lalo na sa akin, nakamote sa school, mahina sa academics, pupuntahan ko talaga yun for the sake of incentives para makapasa, diba? Di punta ako. Tangina, dinala ko yung Yossi ko. Syempre, bihis ka na, handa ka na, prepare ka na, mga alas 10 yung event alas 10 yung event. Hindi, actually, hapon yung event. May klase pa kami ng attendance lang sa isang subject. Kasi excuse nga, may event Bis ka, ganyan, pak. Dala mo yung Yossi mo. Sinukbit ko yung Yossi ngayon sa bulsa ko, sa likod, pak. Lumit ako, papunta sa school, ganyan. Nakapasok ako ng school. Nakapasok ako doon sa pinaka main gate. Okay, pasok. Yan. Okay, pasok. Pam. Pagdating ko doon sa pinaka building namin, shoutout sa'yo, Ate P.
Yo, shout out sa'yo, Ate P, yan ang nakahuli sa akin. Nasa likod ng bulsa yung ano ko eh. Yung Yossi ko eh, di ba? Isang kaha yung ganyan kalaki, tas medyo ano, di ba? Nakakarton, nakabox. Isa pa lang yung bawas nun. Pagkakalahati ko doon sa hagdanan, tinawag ako nung guard, si Ate P, tinawag ako, kuya, kuya, kuya. Ginanon ako. Unang di ko pinapansin diretso, kuya, kuya, kuya. Ginanon ako. Tinawag na ako. Ano yung nasa bulsa mo? Ginanon ako ni Ate P. Alin po? Dilapit ako sa kanya. Sabi ko, eto sa bulsa mo. Tinignan niya yung bulsa ko. Eh di ako, nakaganyan ako. Di ba, kinakapan niya yung bulsa ko sa likod. Ganyan. Kasi yung pantalong ko, mali ko rin. Kasi yung pantalong ko, slacks. Slacks na manipis na fitted sa akin yung kulay gray kong pantalon. Eh, nasa likod yun eh. Nandito eh. Nakasukbit sa likod yun eh. Sa back pocket eh. Kuya, ano to nasa bulsa mo? Ay, yun na. Putang ina, kinabahan na ako. No? Paghugot ko pa. Kalahating kahang Winston Light. Ganun si Ate P sa akin eh. Hinuwa yung ID ko eh. Hinablot sa dibdib ko yung ID ko eh. Pak. Sabi ko, wala, Ate P, anong mangyari yan? Kunin mo na lang to sa OSA. Ginanon ako. Yung OSA, Office of Student Affairs. So, doon ka mag-ano pagka medyo na disciplinary ano-ano ka. Naisip ko, mga i-expel ata ako parang gano'n, maki-kick out ata ako, gano'n yung nasa isip ko. Ano, kabado talaga ako nun. Parang tuliro ko nun, talagang ano ko nun, wala ako sa vision nun, parang, yung alam niyo yung mga baliw sa movies na, mga kagras nakatulala, parang gano'n, gano'n ako. Ano eh, kwentong para pagtawanan na lang, di ba? Kumbaga, huwag niyong gagayahin, mali pa rin yun, di ba? Yun. E di yun nga, nausap ko yung tropa. Ma-expel ako, ma-kick out ako, ganun ako sa kanya. Bakit to na nangyari? Hindi kasi na-confiscatean ako ng ano eh, ng ganyan-ganyan eh, ng ano eh. Ay, bakit nag-ano ka ba? Nag-iossi ka ba? Ganun. Sabi niya, tol eh. Sabi niya, talaga? Hindi siya makapaniwala kasi kasama ko siya mag-basketball, ang liksi ko sa basketball, kasama ko siya tumakbo, di ba? Nakakasabay ako sa kanya sa stamina, sa hangin, di ba? Lahat ng ano, isip na namin lahat ng mga possibility na pwedeng itanong, pwedeng mangyari, di ba? Kami talagang brainstorming kami doon, di ba? Tapos yun, sabi niya, siguro tol, hindi ka naman hindi ka naman kasi may mga kakilala akong nakukuha na ng vape, hindi naman sila nakikick out. So yun, medyo umano na ako doon, medyo okay yung pakiramdam ko na nawala yung kaba ko, diba? So yun, parang weeks din yung tumakbo na yun nga, nandun sa OSA yung ID ko. Pagalitan na ako dun sa main gate na guard eh, kasi asa yung ID mo kuya? Sabi ginaganon ako. Hindi kasi nasa ano pa po eh, nakuha po ako ng ID, ganun. Nasa OSA po, ganun ako sa kanila. Sabi ko, kunin ko na lang po kasi wala po si Sir Mark kapag napunta ako dun eh. Sa isang araw, syempre kabado ka, di ba? Syempre kabado ka. Ganun. Ini-email ko yung yung OSA, sabi na I am sorry for what I have caused, ganyan, for the disturbance and inconvenience that I have done. Tapos kinabukasan, pinuntahan ko na sa office. Sabi ko, nagre-ready na ako sa script, nagre-ready na ako ng script sa utak ko eh. Kapatid, anong maitutulong ko sa'yo? Ganon. In fairness, shout out kay Sir Mark Cañete. Yan, napakabait na professor. Napatala sa'yo, Sir Mark Cañete. Yan, mabait si Sir kapatid kasi yung tawag niya sa mga estudyante niya. So, nakuha na po ako ng ID ni Ate P. Si Ate P, yun yung guard sa mabait din si Ate P. Shoutout sa'yo, Ate P. Yan, sorry po. Bakit ka nakuha na ng ID? Ginanon ako. Hindi kasi po, nagdala po ako ng cigarette pack. Ganyan. Ikaw ba yun? Nako, kapatid. Anong year ka na? Ginanon ako. Third year po. Nako, malapit ka na palang matapos. So, doon kinabahan na ako talaga. Malapit ka na palang matapos, tapos ganyan pa ang nangyari sa'yo, kapatid. Nako, titignan ko kung anong magagawa ko, ganun. Pero, third year ka na, ginaganon ako nung una. Sabi ko, patay. Sabi ko, bakit po ba? Sige, kapatid, hanapin ko lang dito yung dokumento mo kasi nasulatan na ako ng offense na. So, kapatid, tumingin ka doon sa pinatingin niya ako, saan po, ganun. Ayun, nakikita mo ba yun? Yun, nakita ko dun, puta, ang daming vape dun sa ibabaw, daming vape, pak.
Ang daming vape, naka-tape yung parang hit-hitan, sabi ko, ang daming, dun ah. Tapos nakita ko yung sa akin, nandun na sa gilid. Yossi. Sabi ko, sa isip-isip ko po, nangibabaw yung akin ah. Akin na parang malala nga yung akin ah. Doon yung ID ko naka-tape. Ikaw ba to? Si Sebastian, ganun. Opo, ako po yan. Sabi, kapatid, pinakita sa akin yung parang smoking ordinance ng Muntinlupa. Sabi ko, patay. Pag nahulihan ka, fine ka, tapos community service ka ng ganito katagal. Kapag nagtinda ka naman, ganito, fine ka rin, mas matagal na community service ka naman. Sabi, naiintindihan mo ba yan, kapatid? Yung susunod na pinabasa sa akin, yung parang parang pinakakaso ko. I am, ganon, student number, ganon, ganyan. Was caught bringing was caught bringing prohibited item within campus premises. Ganun ang Sabi ko, Sir Mark, sorry po, ganun. Inamin ko na kaagad, sabi ko, nawala lang po talaga sa isip ko. Sobrang absent-minded lang din po talaga Kaya sa school, wala akong dalang lighter. Sabi ko, ang bobo ko rin, sobrang absent-minded din talaga. Paano ba yan? Ganito mangyayari niyan, kapatid. Ganyan. So, alam ko naman na you're aware of your actions, ganyan. Tingnan mo sa ID mo, ang bait-bait mo tignan. Tas ngayon, parang nag-transform ka, parang gano'n na. Opo, Sir Mark. Talagang, ang una ko talaga sa kanya, nag-sorry talaga ako sa kanya. Sorry po talaga, Sir Mark. Alam ko pong bawal, sabi. Nag-vape po ako, pero never ko po dinala sa school kasi nga po, bawal. Yan po talagang pagdadala niyan, talagang nawala lang po talaga sa isip ko, kaya I'm very sorry po, ganyan. Gagawin ko po lahat, kako. Wag niyo lang po sana akong i-expel, wag niyo lang po sana akong i-kick out, sinabi ko. Ganun ba? Sige, di ba? Pero ikaw naman, kapatid, hindi ka naman nag-shake, di ba? Hindi ka naman talaga sobrang addict kapag hindi ka di ba? Keep in mind na nasa school institution ka. Kailangan aware ka sa mga dinadala mo, ginagawa mo, 'di ba? Opo, Sir Mark, pasensya na po, sorry po talaga. Nag-email po ako sa inyo kahapon na ganito po na ikaw ba 'yun? Mabuti naman, medyo gumaan na yung ganito na lang, inisyuhan ako ng slip. Yung slip na 'yon, lagay mo yung pangalan mo doon, tapos kung anong ginawa mo. Sige, naiintindihan mo ba yung slip na yan? Sabi ko, hindi po, ano po ba to? Sige, since ito naman, first time mo lang na-offend sa school. Okay, sige, I see, mukhang mabait ka naman, di ba? Ganun, ganyan. Anong course mo? Ganun, ganyan. Accounting, ganun. Anong ko, okay, sige. Sulat mo yung pangalan mo dyan, sinulat ko yung pangalan ko. Tapos, anong ginawa mo? Bringing prohibited item. Papatawarin kita, pero isulat mo dyan kung ano ang ipapromise mo sa akin na hindi mo nagagawin. Sinulat ko doon, I'll promise that I will not bring any prohibited item within school premises. Ganun. Siyempre, sinisermonan ka, nile-lecturean ka. Sorry. Siyempre, kumbaga yuko ka, di ba? Kasi nga, siyempre, nagsisisi ka sa ginawa mo, di ba? Pinapakita mo na ikaw, genuinely sorry sa actions mo, gano'n, di ba? Kung marunong naman tayo tumanggap ng pagkakamalit na nagpapakumbaba naman tayo, di ba? So, yun. Ito po, sige, pipirmahan ko to Ngayon, ang gusto ko lang gawin mo, balik ka sa ganito, kunin mo yung letter dahil ipapadala kita sa counseling. Pinadala ako sa counseling. Medyo matatagalan po ako kasi may mga defense po ako Basta ngayon, pinapatawad na kita, ito na yung ID mo, inisyuhan lang kita ng verbal warning, written warning na wag mo na siyang uulitin, di ba? Mabait ka naman na bata kasi yung iba nga dyan, pag nako-confiscatean ng mga vape, ng mga devices nila, pati ng mga yosi, minumura pa yung guard, ganyan. Tignan mo, ang inosente mo dito sa ID mo, pinakita sa ID ko. Diba? Ayan po, sorry po, Sir Mark. Yun, medyo gumaan na yung loob ko kasi sabi ko, okay, walang expel, walang ma-expel, walang ma-kick out. Binalikan ko, after ng defense ko, after ng mga quizzes ko, binalikan ko. Binigyan ako ng letter. Ito, letter mo, ito yung kaso mo, ganyan. Don't worry, written warning lang to. Kaya nausap niya ako. Kamusta ka na? Ganun. Okay naman po, sorry po ulit. Ganun, naabala ko pa po kayo, di ba? Usap ko yung counseling. Another kwento na yon. So, yun. The end of the day, nakuha ko yung ID ko, hindi ako na-expel, at
living the life ulit ako kung na-resolve ako naman. So, yon ang kwento kung bakit ako nag-stop So, yun. Kumbaga parang sign na din yun. Sabi ko, baka hindi talaga para sa akin to, di ba? So, pasalamat din ako kay God kasi talagang, kumbaga, ang lakas niya akong tapikin ba, oy. Huwag yan. Huwag ka nang mag-ano dyan. Huwag mo nang kunin yan, di ba? So, thank you. Thank you sa kanya. So, yun ang kwento ko sa inyo ngayong araw. So, edit na natin to at post na natin. Yo, again, end note, sorry po.